So ito mga boss, turuan ko kayo tungkol sa vaccine. Dito ay sa pagbibigay ng vaccine, nagbibigay lang tayo ay sa tuwing dumalaga. 6.5 months since birth, pwede na tayo magbigay ng vaccine. Dito tayo nagbibigay ng parvo vaccine. Tapos, yan ay nagbibigay tayo ng mycoplasma naman pagka ano na, nanganak na sila. 7 days ng biik, doon tayo nagbibigay ng mycoplasma vaccine. Hog cholera naman, kasabay din ng pagbibigay sa biik. 21 days old ng biik, doon natin isasabay din yung pagbibigay sa inahin. So, binibigay lang natin pag dumalaga ay parvo vaccine. Yun lang ang binibigay natin. So, pagbibigay ng vaccine ay based lamang kung ano ang kailangan ng inyong farm or lugar nyo. Minsan, makibalita kayo dun sa mga DA dyan sa lugar nyo kung ano ang kailangang vaccine ng lugar nyo. Halimbawa, may case dyan ng hog cholera. So, yun, pwede kayong magbigay ng hog cholera para may panlaban kayo dun sa mga baboy nyo. Tapos naman yan, kung ano lang yung case na andyan sa lugar nyo or kailangan ng lugar nyo, yun lang bibigyan yung vaccine. Huwag kayong gaya ng gaya doon sa iba na kung ano-anong vaccine ang binibigay. Okay lang kahit walang vaccine, basta yung biosecurity nyo ang number one. Higpitan nyo lang ang biosecurity, tsaka maging disiplinado kayo sa biosecurity, sa pagpapatupad ng biosecurity. Halimbawa na lang yung mga kasuotan nyo. Dapat ibang ginagamit yung kasuotan sa farm at saka kasuotan sa panlabas. Halimbawa, punta kayong bayan. Bago kayo bumalik ng babuyan nyo, magpalit muna kayo. Mas maganda kung maliligo kayo. Yung tsinelas nyo dapat magkaiba. Yung gamit nyo sa babuyan tsaka yung panlabas. Yun ang number one. Biosecurity, kahit wala kayong vaccine, safe na safe kayo. Isang beses lang tayo nagbabaksin. Yun ay lifetime na nila yung vaccine na yun. So mag-uulit lang tayo ng pagbabaksin ay pagka halimbawa nagpasok tayo ng ibang baboy ulit galing sa ibang farm, papasok dito sa farm natin. So ayun, doon ulit tayo mag-uulit ng vaccine sa mga inahin natin. Pero bagay ganyang hindi naman tayo nagpapasok ng baboy sa farm natin galing sa ibang baboyan. So hindi na kailangan mag-vaccine ng mag-vaccine. Kasi hindi man tayo nagpapasok ng baboy. Tingnan nyo, kung pansinin nyo, wala tayong masyadong stillbirth, wala tayong masyadong mummified, lalo na sa mummified, wala tayong laging mummified. Bibihira. Stillbirth, ilan lang din ang nagkaka-stillbirth kasi napakadadami umanak ng inahin natin, hindi may iwasan minsan nagkaka-stillbirth, lalo pag na-stress ang inahin, minsan may hindi tayo maiwasan na ma-stress ang inahin, lalo na pagka yung heat stress, ganoon, or nagkakataon na bigla silang magkasakit doon. I-stress, so nalalagasan ng biig sa loob. So pagkaanak nila, may stillbirth. So tingnan nyo, pansinin nyo dito. So ito, walang stillbirth. Ang mummified, isa lang. So yan, pansinin nyo, ganan. 14 yung anak, ganito, tapos 15 yung sa second parity. Tapos dito naman, ito, walang stillbirth, walang mummified. Ayan, total anak 18. Tapos ang healthy ay 18, ang winali ay 18 din. So yun. Ito naman, tingnan nyo itong iba. Ito naman, ayan o. 17 ang anak, tapos 16 ang healthy, isa ang stillbirth, tsaka 15 naman ang naiwalay. Ito, humina siya dito. Sala ang timing, siguro, ganun. Kaya ganito na lang ang anak, 4, 2 ang healthy, 2 stillbirth. Yan, may nagkakataon talagang ganyan. Tapos dito naman, pansinin nyo to, 23 ang anak, 21 ang healthy, isang weak na mahina, isang stillbirth. Ang winalay natin, 20. Nakita nyo yan, ganun. Second parity, ganun naman. 21, 20 ang healthy, isang stillbirth. So, halos walang mummified. Ayan, ito ang mummified nito. Isa sa first parity, isa sa second parity. So, yun, ganon. Walang mummified, stillbirth, meron, 3. Tapos dito, walang mummified, isang stillbirth. So, wala tayo halos mummified piglets. Stillbirth lang ang nagkakameron tayo. Tingnan nyo dito naman. Stillbirth, 3. Tapos mummified, wala rin. So, ganun lang ginagawa natin dito sa farm. Pag nagpasok tayo ng ibang baboy galing sa farm, doon lang tayo mag-uulit ng vaccine sa kanila. Pero kung hindi naman tayo nagpapasok ng ibang baboy galing sa ibang baboyan, hindi na kailangan mag-vaccine na mag-vaccine.
stress lang ang ating inahin. Nakaka-stress ang vaccine. So yun, pag na-stress ang inahin, nag-vaccine tayo ng buntis sila, may stress ang inahin. Possible, malagasan ng biik sa loob pag na-stress ang inahin. So ayun, stillbirth agad. So kung malagasan ng biik na medyo bata-bata pa, 1 buwan pa lang, magiging mommy pa yun. Yung sustansya ng biik, i-absorb ng inahin, kukunin yung sustansya ng biik kasi kaya pa naman tunawin ng inahin yun kaya nagiging mummified. So, gayon. Yun lang mga boss ang ginagawa natin dito. Sana may nakuha kayong idea ulit. Kahit pa paano, comment lang kayo kung medyo nalilito kayo. Yun lang mga boss. Happy farming!